Gabi sa tanan, mayong gabi sa mga kaigsuonan sa virtual. Sang naga-appeal sa virtual na to ang tanang member sa Ladder to Heaven. Ug maayong gabi ipod sa tanan nag-subscribe kabahin partners sa Ladder to Heaven TV ug sa tanan nga mga nagsubaybay. Kung karon pa mo nakasubaybay, praise be to God. Ang Dios magpanalangin sa inyo ha. I hope nga sa mga sama ni ini nga mga pagtuki, pagtuon, pag-aaral sa salita ng Panginoon, kami po makakatulong sa inyo pagpalago ng inyong mga natutunan at makatulong kami sa pagpapalago ng inyong spiritual na pamumuhay. Okay, pag-uusapan natin yung nakasulat sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14, sapagkat ito po yung verse na ito ay para pong controversial in the sense na it affect the friendships and the relationship of individuals. Okay, basahin ko. Sabi dito, ayaw kamo pagpakighiusa sa mga dili magtutuo. Magkahiusa bagod ang matarong ug ang dautan. Unsa man ang pagkatipon sa kahayag ug sa kangitngit. So, if you misunderstood and misquote this verse, magiging kalaban mo yung kapatid mong hindi manampalataya, mga kaibigan mo dati na hindi nanampalataya, manugang mong hindi nanampalataya, o ano paman o kung sino paman. Kasi, if you misunderstood, ano ang ibig sabihin ng ayaw ka mo pagpakighiusa? Do not equal yoke with unbelievers. And among the unbelievers, the circles of unbelievers in our circle of life is our friend, our siblings. Kayong nasa YouTube, mayroon kayong mga kapatid na hindi nanampalataya sa Panginoon. Are we disregard them or reject them? Okay? Kaya nga pag-uusapan natin itong napaka-controversial na verse na ito, na nagiging sanhi ito ng paghihiwalay ng mga mag-asawang isa nagsasamba at ang isa hindi. Kaya sinasabi mabuti pang maghiwalay tayo kasi magkaiba tayo ng reliyon. Kaya tuloy nangyayari sa mga religion, pagka hindi ka gaging kaanib ng samahan, ng relihiyon, ng iglesia, ay hindi ka po pwedeng ikasal o anuman. Kaya yung iba nagpapa-anib, nagpapabautismo, sumasamba para po makasal. Tapos pagkatapos na po ng kasal, ay hindi na po nagsasamba. Kasi ito pong pangdiin na do not equal yoke with unbelievers, and he must go to the church so that he will become believers. Okay? Not all who go into the church are believers. Okay? Hindi lahat ng mga nagsasamba believers. Kaya i-define natin what is believers and unbelievers. Sinasabi sa Corinthians, sa pag-uusapan natin, do not equal yoke with unbelievers. Equal yoke with unbelievers. Equal yoke means doing what are, kung ano ang kanilang ginagawa, ayan din ang gagawin mo. Doing what they do and living with the system that they live. That is equal yoke. Okay? Katulad nung unang panahon na pagka nag-aararo ng baka, kasi panggamit nung unang panahon pag-aararo ay ang baka, hindi yung kalabaw. Yung baka kasi ay pagka ginagamit pang-aararo, kalimitan 2 baka gagamitin pang-araro. At yung yugo ng 2 baka ay nakadikit yan. Nakadikit. Parang iisang yugo na 2 yung pupwedeng alagyan. 2 baka na pupwedeng kabitan sa iisang yugo. Kasi 2 kasi niyang ganyan. Ngayon,
Ang purpose niyan, bakit iisa lang yung yogo na pangdalawahan, para yung isang kalabaw ay susunod sa isang kalabaw. Kaya yung sinasabi ng Biblia dito when Apostle Paul quote this message using the power and the wisdom of the Holy Spirit, sinasabi, do not equal yoke with unbelievers, kasi is the unbelievers being united as one, as the light and darkness as united as one. It cannot be. Okay? Kasi separate kasi yan. Kaya ang sinasabi nyong equal yoke is doing, kung ano ang ginagawa nila, yun ang ginagawa mo. Living with their system. Kung ano ang sistema ng kanilang pamumuhay, ay yun din ang sistema ng iyong pamumuhay. That is equal yoke. Okay? Believers and unbelievers. Let's define this category. Believers. Believers means the one who believe and allow Him, the Lord Jesus Christ, to rule over their lives. That is believers. Believers is the one who believe God, who believe Jesus Christ, and allow the Lord Jesus Christ to rule over their lives. That is believers. If you knew the Lord Jesus Christ but never allow Him to rule over you, you are considered unbelievers. Okay? Kahit na pa nagsisimba ka pa. Kaya sinasabi ng Matthew chapter 7:21 na hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kanyang kaharian. Okay? Naintindihan? At kayong nasa YouTube, dapat maintindihan. Because we clusterize the believers and unbelievers. Yung hindi sumasamba, ay they are called unbelievers. Ang yung sumasamba ay believers. Believers is the one who believe God and allow Him to rule over your life. Kasi when you believe, pagka sinasabi mo ay nanampalataya ka, ay kilala mo, pinapanampalatayahan mo. At kung kilala mo yung pinapanampalatayahan mo, when you believe, when you know whom you believe, ibig sabihin, handa kang pasakop sa Kanya. Kasi alam mo, kilala mo siya. Unbelievers, hindi naniniwala. So, they reject Him as a ruler over their lives. That is the unbelievers. So, magkaiba talaga. Saan magkaiba? Yung way of life. Believers ka, yung way of life mo pang unbelievers, unbelievers ka talaga in general form, in general term. Kasi yung believers can be classified by their system, by their actions, by their deeds. Okay. So ngayon, pagka yung asawa mo, unbelievers, katulad ng isang lalaki at babae, so how can they be equal yoke? Kasi nandito tayo ngayon sa isang crucial na pag-aaral na hihiwalayan ko ba yung kasintahan ko? Hihiwalayan ko ba yung asawa kong unbeliever? Yun ba pong sinasabi ng Biblia na pagka ikaw po'y nakapag-asawa ng believers o unbelievers, believers ka, nakapag-asawa ka ng believers, ay hihiwalayan mo ba siya? Hindi yung ibig sabihin ng verse na ito na equal yoke. Kasi papaano mo madala yung asawa mo sa Panginoon na sinasamba mo? Okay? Sa pamamagitan ng hindi mo
pagsang-ayon sa kanyang mga ginagawa. You will not be tolerated by their actions. You will not be, hindi ka sasang-ayon. Kaya nga yung isang, kunyari, lasinggero yung kanyang asawang lalaki, na asawa niya yan, hihiwalayan ba yan? Kasi equal yoke yan eh. Hindi yan ang ibig sabihin. Kung hindi ka naman, ang equal yoke yan, ikaw ay believers, tapos naglalasing ka din kasi lasinggirong napili mo na pangasawa mo, maglalasing ka din. That is equal yoke. Naintindihan niyo ako? Kunyari, sinong nauna sa inyo, Ken, langging na nagsimba? Kinsa may nauna sa inyo, Ken? Oh, di ba? So kung sundo ning gisulat kung mamali og sabot, ning gisulat nga ayaw ka mo pagkigiusa sa dili magtotoo. So ang manghitabuan ni pretidaghan na magbulag ug magdivorce. Pero kay dili man ni maoybot ipasabot, mahitungod sa pag-asawa. Kung dili mahit ang do not equal yoke with unbelievers is kung ano ang kanilang ginagawa ay wag mo ding gawin. At kung ano ang kanilang sistema ay wag kang sasama doon sa sistema. So kung mag-asawa kayo at yung asawa mo ay naglalasing, nagsusugal, how can you win them? How can you papaano mo siya patigilin? Yun. Papaano mo siya ilayo doon sa kanyang sistema? Paano baguhin yung sistema? Ang equal yoke, ikaw yung asawang manampalataya, plus ngayon, nakapangasawa ka ng di nanampalataya, at kung ang naglalasing yung ang di nanampalataya, ay maglalasing ka din. Kaya sinasabi ng iba, ang nangyayari sa iba, ay sila na yung naglalasing. Sige, kung gusto man di ay ka nga mag-inom ta. So, ang dili siya gainom na siya. Dili siya nagapanigarilyo na siya. Dili siya gasugal, nagasugal na siya. Kaya iyang gitumbasan iyahang bana. That is equal yoke. But when you rebuke him, when you guide him, that is not equal yoke kahit pa nagkasama kayo. Kahit ba nagsama kayo na bilang mag-asawa. O, dito naman tayo sa isang example, magkapatid. Mayroon ka ngayong kapatid, ikaw na nampalataya, tapos yung kapatid mo hindi na nampalataya. Ibig sabihin, hindi na kayo magkapatid. Kasi pagka nagpapatuloy kayo sa pagiging kapatid, you are equally yoke. Hindi po. Iba po yung sinasabi dito na it cannot be applied to the family, yung equal yoke. Kasi yung equal yoke, yung kung ano ang ginagawa nila, ayun din gagawin mo. Kaya sinasabi, do not equal yoke with unbelievers. Now, how can we bring them to the cross of Christ? How can we bring them if we avoid them to be our friend? Kasi unbelievers sila. Paano natin sila dadalhin doon kay Kristo Jesus? Paano tayo magiging channel of salvations to them? So, hindi natin sila pwedeng tagaron, dili na ta pwedeng maghigala sila because they are unbelievers. Kay para dili ta makasala aning do not equal yoke with unbelievers. Kay dili na siya mao. How can be a blessing to them, to those who are unbelievers? Kung titingnan natin na si Jesus Christ, ang kanyang mga kasama noon, yung mga sinners, they are unbelievers. At sinasabi ng mga Pariseo ay si Jesus Christ ay sinaniban ng evil spirit sapagkat ang kasama niya mga lasinggero, mga tax collector na tinagurian naman talagang corrupt nung mga panahong iyon. Pero sinasabi ni Jesus Christ ay yung may sakit nangangailangan ng doktor, yung ibig sabihin nangangailangan ng salvation yung mga hindi naligtas, nangangailangan ng ibahagi ang salita ng Diyos doon sa mga hindi pa nakapakinig. Kaya nga nagiging unbelievers kasi hindi pa nakapakinig. Okay, how can we win them to Christ if we unfriend
them, kung di natin sila kakaibiganin. So wala pong mangyayaring magliligtas sa kanila. Kaya sinasabi ng Jude chapter 1 verse 22 to 23. Nasundan niyo ako? Jude chapter 1 verse 22 and 23, anong nakasulat dito? Kaluy ikatong nagduha-duha, luwasa sila pinaagi sa pagsagmit kanila gikan sa kalayo, ug ang uban kaluy usab inubanan sa kahadlok, apan likaying bisan ang ilang bisti nga nabulingan sa daotang kailibgon. So ang bisti dinhi nga gipasabot, yung damit po na sinasabi dito ay hindi yung damit na pisikal, kundi yung kanilang karakter, yung kanilang mga ginagawa. Because the dress in the spirit is your character. Yung mga mabubuting pag-uugali, that is the dress ng isa spiritual aspect. So ibig sabihin, kailangan natin silang i-reach out, but we should not be unequal to them of what they have been doing. Kung ano ang kanilang ginagawa, hindi po pwede natin gayahin. Naintindihan? So, yung being equal yoke to them is not being with them. But, kung ano ang kanilang ginagawa, ay gagawin mo din, that is equal yoke. Pero pagka kaibigan mo sila, nais mo silang dalhin sa Panginoon, hindi ka sumasama doon sa kanilang nais. Ako, madami akong kaibigan na unbelievers. Minsan nga, isang pagkakataon, sinabihan ako nila na, Pastor, shot ka kasi yung pare namin nag-shot nga. Sinasabi ko nung unang araw ako'y umiinom, subalit dahil kaibigan ko kayo, ay tinawag ninyo ako at ako'y lumapit kasi kaibigan tayo. Pero ayoko nang umiinom ng mga alak kasi iniwanan ko na yan. O pagka ako'y umiinom tapos pangaralan ko kayo ng salita ng Panginoon, ay kayo ba'y maniniwala sa akin? At sinasabi naman nila, at talaga namang hindi kami maniniwala kasi magkatulad tayo. Yung sabi ko sa kanila, kaya nga hindi ako iinom, subalit ako'y lumalapit kasi kaibigan tayo. May respeto ako sa inyo. Ayun, pinapaliwanag ko sa kanila, kaya ako'y mag-i-invite sa kanila. Ini-invite, pinagpipray ko sila. Yung equal yoke kasi pagka umiinom sila, iinom ka din. Ayun, equal yoke yan. Pagka sila nagpupusta, magsasabong ka din. Ayun, that is equal yoke. Naintindihan? So how can we save them? Paano natin sila iligtas if malayo tayo sa kanila, lumalayo tayo sa kanila? Naintindihan niyo ako? So ayaw kag allergy, ayaw ka na bang mahimo gani ang tao nga self-righteousness nga ako tarong kamo daot, hugaw mo. O may lang busy na bin ako'y maruming tao. Hayaan mo sila. Ang importante, hindi yung sila anong sasabihin nila, kundi ano ang sasabihin ng Panginoon sa atin, sa iyo. Kayong nandyan nakikinig at nanonood, huwag kang masyadong particular sa sasabihin ng tao. Walang magandang sasabihin yan. Ang importante kung ano ang sasabihin ng Panginoon sa iyo pagdating ng araw ng paghuhukom. Naintindihan? Hallelujah. Okay. So how can we save them if we are going to be being unfriend to them, being harassed to them, when we isolate ourselves to them? Kasi itong sulat ni Apostol Pablo nagiging nami-misinterpret at nami-misunderstood. Na, do not equal yoke with unbelievers. Ayaw ko na. Ayaw amiguhan na siya. Equal yoke is doing what they do, living what the system they live. That is equal yoke. Pagka your purpose ay nasabi ng Pablo,
Sa mga Hudyo, ako nagpaka-Hudyo. Sa mga sakop sa balaod, ako nagpasakop sa balaod. Sa mga hintil daw, nahimo akong hintil, para makabig ko sila. Para madala na ko sila din sa sabakan sa Ginoo. So we will become a light, an assault to them by telling them the gospel of Christ, by telling them the word of Christ. Yung dalawang ito gagawin natin sa kanila. Lalapit tayo sa kanila, makipagkaibigan tayo sa kanila, pero hindi natin susundin at hindi natin, we will not be a part of their carnalities. We will not be a part of their system of worldliness. Kayo nga, kunyari, nagsisimba kayo, wala kayong friend na unbelievers, ha? Wala kayong friend na unbelievers. Tapos, kayo na believers, walang friend na unbelievers. So, balit, ginagawa niyo yung mga pag-uugali ng mga unbelievers. Parang unbelievers ka. You're equal yoke with them. Example, ha? Diba? Ang sama ng magsayaw-sayaw din magsayaw-sayaw sa cellphone, diba? Say tawag, ana? TikTok. Nahadan ni tata, eh. So, karon, mag-tiktok pod ko din, di ba? O, unsay kalainan ako sa ila, ha? You are equal yoke to them. Kasi magkatulad kayo ng ginagawa, eh. Are you listening? Oh, kunyari, ikaw, nagdumot ka. Kristohano na ka, nagdumot ka. Kristohano na ka, dalo ka. Diba? Kristohano na ka, saputon ka. You're equal yoke to them. Diba? So yan ang sinasabi ng Biblia, do not be equal yoke with unbelievers. Kasi believers ka na, sila hindi. Dapat may nabago. Kaya sinasabi ng Biblia, be a light. Ipapakita natin sa kanila. Iba na ako ngayon. Dati uod tayong lahat. Ngayon ay butterfly na ako. Yung butterfly ba gumagapang? Hindi na siya gumagapang, lumilipad na kasi nabago na siya. Meron bang uod na lumilipad? It cannot be. Kasi wala siyang pakpak. Kung meron ka namang pakpak, igagapang ka pa ba? Meron ka ng pakpak? Hallelujah. Naintindihan? So being equal yoke, kunyari yung uod, lahat ng uod gumagapang. So they are equal. Kasi gumagapang sila. Lahat ng mga butterfly lumilipad, they are equal. So yung uod, lumilipad kasama yung butterfly, it cannot be. At saka yung butterfly gumagapang, it cannot be. Kaya yung liwanag at dilim, hindi pwedeng pagsasamahin kasi ang tawag diyan is twilight. At yung twilight, yung paborito pong oras ng mga vampire. Diba? Twilight Saga, yung salidang Twilight Saga. Katulad ng tubig at langis, hindi po pwedeng pagsamahin. Pero yung gatas at kape po pwedeng pagsamahin. Anong mangyayari sa gatas o kape? You cannot separate them. Pag gusto mo nang, ayoko nang uminom ng gatas at kape, gusto ka kape na lang. So, ihiwalay mo. Maaari mo bang ihiwalay yung gatas sa kape na pag nahalo na sila? Hindi. So, magtitimpla ka ulit ng puro gatas at magtitimpla ka ulit ng puro kape kung gusto mo ng puro kape. Kasi pagka po nagsama na sila, hindi mo po pwedeng pagkahiwalayin. Kahit na hindi kayo mag-asawa, kahit na hindi kayo, wala kang kaibigan unbelievers, but when you are doing what the unbelievers did, then you are equally yoked with them. Are you listening? And that is how the 2 Corinthians chapter 6:14 nangangaral sa atin, do not equal yoke with unbelievers. So ikaw po ay isang Kristiyano, dapat po iba yung pananaw mo, iba yung sistema mo. At kung kaibigan mo, asawa mo, ay hindi Kristiyano, yung mga kapatid mo, hindi believers,
So wag mo silang i-isolate. Wag kang i-isolate sa kanila. Wag mo silang aawayin kasi nagiging equal yung ka na nila. So paano mangyayari 'yon? Na hindi ako nakapag-equal yung sa kanila. Huwag kang gagaya. Kunyari, yung mga kapatid mo nagiinom, tinatawag ka nila, iinom ka din. Diba? Kan nangyayari sa reunion, mangyayari sa mga alumni, mga kasama mo, mga kaklase mo, nagiinuman sila, tapos ikaw ay alagad ng Panginoon, ikaw ay mananampalataya ni Jesus Christ is rolled over you, di pupunta ka doon, huwag kang iinom, huwag kang makikisawsaw o makikisama sa kanilang mga ginagawa. You are there to show them that you are different. Amen? Nagmula tayo noon yung ulod nagmula man doon. Yung butterfly nagmula sa uod. Pero nang nagiging butterfly na siya, di naman yan nakalimutan yung mga uod Sinasabihan nila ng butterfly yung uod, someday somehow you will become like me in due time. Amen? Kasi hindi naman lahat talagang magiging butterfly, lahat meron pong process. Kaya paano natin ipapakita sa kanila na tayo iba, tayo po may Panginoon na sa buhay, by sharing the words of Christ to them. So that they will believe. Nagiging unbelievers ang tao kasi hindi natin sinasabihan ng salita ng Panginoon. Kasi yung sinasabi ng Romans chapter 10 verse 17. Okay? Ang pakikinig ay ang umpisa ng pananampalataya. Faith comes through hearing. So paano sila maniniwala at mananampalataya? Makinig dapat sila. Paano sila makikinig kung walang nagsasabi? So sabihan natin sila ng salita ng Panginoon. Share the words of the Lord to them. So being their friend, kailangan mong sabihan sila sa salita ng Panginoon. Ako'y tunay na kaibigan ninyo, ayoko kayong maimpyerno, kaya sasabihin ko sa inyo itong salita ng Panginoon. Then become a light and a salt to them. When they have problems, when they have trials and hardships in lives, so sabihin mo, ay, lahi man na sila relihiyon. Ay, lahi man na sila relihiyon, di tamutabang ana. So ilang beses po dito sa headquarters natin, yung pong may naghihingi po ng solicitation kasi may namatayan, may nagkasakit. Ako po nagbibigay. Hindi ibig sabihin na iba sila, relihiyon nila sa akin. Hindi po. Nagbibigay ako sapagkat kailangan nila ng tulong. Nagbibigay ka kasi kakilala mo sila. Kaibigan mo sila. Nagbibigay ka. Kahit magkaiba kayo ng relihiyon. Magkaiba kayo ng pinaniwalaan. Isharingan mo para magkapareha kayo ng pananampalataya at paniniwala. So sabihan mo sa kanila. Pag hindi naman siya nakikinig, ay huwag kang masasaktan sapagkat nung ikaw noon na sinabihan din ng nagsasabi sa inyo ay hindi naman basta-basta nakikinig ka at sumusunod. May ilang bisis pang yayaring may nagsasabi sa atin, maraming bisis. Hindi lang iisang bisis. Hindi tayo nakikinig sa isang isang pagsasabi. Hanggat tayo nagkakaroon ng turning point, pangyayaring hindi natin maiwasan, nagkakaroon ng turning point yung buhay natin, saka tayo nakakaintindi yung mga pinagsasabi nila at nare-recall natin at nagkakaroon tayo ng hope sa Panginoon na subukan ko nga ang tong Panginoon, mananampalataya at maniniwala nga ako sa Kanya. So hindi nangyayari yan pag we never share the words of the Lord. Hindi nangyayari yan pag we never become a light to them and a salt to them. Kasi nasabi ni Jesus Christ, you are the light of the world and the salt of the earth. So nandito tayo sa sanlibutan. We will become a light to them by sharing the words, by allowing them to see that the Christ is in us. And we are in Christ. And the Christ that we serve is in us. Amen. So, hindi ibig sabihin, hihiwalay ka sa asawa mo pagka unbelievers yung asawa mo. Hindi. Huwag kang susunod sa kanyang mga gawi at sa kanyang mga gawa. Mananatili mong ipapakita sa kanya na ikaw may Panginoon sa buhay. Upang siya ng yung
katipan o yung asawa ay magiging kabahagi sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Panginoon at pagpapakita sa kabutihang asal. Then siya yung mag-i-equal yoke sa atin. Hindi tayo mag-i-equal yoke sa kanila. So na kahit na wala kang kaibigan, ulitin ko, kahit na wala kang kaibigan, unbelievers, kasi pinipili mo lahat believers. Pero yun namang ginagawa nyo ay ginagawa din ng mga unbelievers. Ay you are equally yoked to them. Naintindihan? Hallelujah. Naway nakatulong po ang aking pagpapaliwanag sa inyo, sa inyong mga nanonood, at kayo po'y pinagpapala ng channel na ito, ay maaari nyo pong i-share sa iba at maaari din pong i-subscribe kung ngayon lang po kayo nakapanood. Kung hindi ka pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo at ibahagi nyo po itong video na ito sa iba upang makatulong po tayo sa gawain na maipaliwanag at maibahagi ang salita ng Panginoon. Kailangan po natin na ibahagi ang salita ng Panginoon. Kaya sinasabi ko sa lahat ng mga nakikinig, do not just waiting anong mangyayari sa sanlibutan. We are going to the stage of spiritual deteriorations. Hindi natin yan maiiwasan. The only thing na po pwede natin gawin is to save our loved ones by sharing them the gospel of Christ and by doing what the Bible teaches us to do as a light and as a salt of the earth. I hope na lahat ng mga believers ngayon ay ma-ignite na ibahagi si Jesus Christ at magiging aware kayo na di po pwede pala yung mga nanampalataya na ay gagaya doon sa sistema ng mga hindi pa nananampalataya. So kung unsa ilang batasan, ayaw imong batasan in ato. Lahi atong batasan sa Ginoo, dili parehas og batasan. Daghan kayo mga Kristohanon mangtas og batasan. Mas maayo pa tong dili magtutuo kay maluoy pa. Yeah. Mas maayo pa tong dili magtutuo kay maantigo pa mo sabot, pero naay mga magtutuo di jud kasabot. Dili maduulan dayon. Kaya kung imong pangayo ag tabang mo ingom dayon, asim basa. Yeah? So dili ba di ay ka pwede mo tabang nga dili siya mo simba? Yeah. Ako dili ta mo inon. Munang kita sa ladder to heaven, kami sa ladder to heaven. Dili ta nagapanghatag og bugas para mo simba sila. Atong gipanghatag basahon para mo basa sila kung makasabot sila. Ug musimba na sila, wala sila bugas, di pwede na to sila tagaag bugas. Pero dili na to sila ingnon, oy tagaan ta mo bugas. Tagaan mo na mo kwarta o grocery. Hindi naman yan ginagawa ni Jesus Christ eh. Si Jesus Christ, yung mga tao sumusunod sa kaniya at nagsasalita siya ng salita ng Ama at pangangaral at ng mga matapos ng pangangaral ay uuwi sila. Hindi sila pinapauwi ng Panginoon saan kung wala silang pagkain. Kaya yung baon ng isang bata ay miraculously pinadami ng Panginoon upang ipakain sa 5,000, sa 4,000. Pero hindi niya sinasabing, sige, ali kayo kay tagaan ta mogpan, pakaunon ta mo, dali mo, busog mo. La. Nasabi niya, repent for the kingdom of God is at hand. Yun din dapat ang ating mensahe. Tell them, repent because the kingdom of God is at hand. Di po tayo namimigay ng pera. Di po tayo nambibigyan ng pagkain. At kung sila nagiging kabahagi na ng ating samahan, subalit nasa sila doon sa kapigatian, kahirapan, saka tayo tutulong, magtutulungan tayo. Amen. Hallelujah. Ayun po ang aming sistema sa Ladder to Heaven Ministry. Naway po'y pagpalain po kayo ng Panginoon. Let us pray. Lord God, I declare and I decree your grace and blessing be upon
the member of the Ladder to Heaven virtual ministry, and those of watching us in YouTube. I pray, Holy Spirit, that you will touch them if nandun sila, Panginoon, sa pag-aalinlangan kung kanino maniwala at kung ano ang paniniwalaan. I pray, Holy Spirit, that you will, O God, guide them, show them, reveal to them, and introduce yourself to them, Holy Spirit. Touch them so that they will, their hearts and their minds will be made up and fixed. In Jesus' name. And I pray, Holy Spirit, kung meron man silang mga karamdaman, in the name of Jesus Christ, I speak healing upon them. I speak miracles upon those who watching us, who following us. I declare it, O God, in Jesus Christ's mighty name. Bless them as I bless them, Lord. And I declare your anointing of salvations and blessing be upon them in Jesus' name. Say amen when I declare this blessing to you. The Lord will bless you and keep you. The Lord will bless you and His face shine upon you. The Lord will bless you and be gracious to you. The Lord will bless you and give you peace. Peace be to you and into your house and everything that you have. In Jesus' name, amen and amen. God bless you. At huwag niyong kalimutan, i-share, i-subscribe, and post the notification button para you are updated sa mga video pong aming ipapalabas ng aming ministry sa ministeryong ito. God bless po.